Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi ito patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susundin, anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo. Hello po, magandang gabi sa ating lahat. Minsan pa tayo po ngayon ay nasa tinig ng pag-asa na kung saan tayo po ay muli mag-aaral ng salita ng Panginoon. By the way, ako nga po pala si Pastor Irene Lugmong Magluyan, at salamat po sa Diyos for the privilege na muli ay magamit niya sa oras pong ito. Sige po, tayo po ay manalangin bago po tayo magsimula at humingi tayo ng gabay sa ating banal na spirito upang patuloy na tayo bigyan ng karunungan. Father, in the name of Jesus and by the power of your Holy Spirit, patuloy namin ina-acknowledge ang kapangyarihan mo, Lord, sa amin pong kalagitnaan, sapagkat apart from you, we can't do nothing, O God. Ikaw ang aming karunungan, ikaw ang aming kalakasan, ikaw ang aming buhay. Kaya Ama, patuloy po kami laging dumitipende sa iyo. Hayaan mo nga, Panginoon, na anuman ang magiging hadlang, anuman, Panginoon, ang pagkukulang namin, O God, sa iyong harapan, O God, continue to forgive us and cleanse us by your blood. Make us holy and acceptable before thee, O God. At patuloy mo kaming gawing karapat-dapat, gawin, Lord, worthy sa iyong harapan sa gabing ito. Salamat po, Ama. To you all the glory, honor, and praise and thanksgiving. In Jesus' name, amen and amen. So, praise the Lord. Muli po ay magandang gabi sa bawat isa. Ngayon po ay patuloy tayong mag-aaral ng salita ng Panginoon. At ako po ay nananampalataya na sabi ng Panginoon, kung may dalawa, tatlo na nagkatipon sa kanyang pangalan, siya ay nasa ating kalagitnaan. And I do believe na ang Diyos po ay kikilos sa bawat isa sa atin. Amen. At sabi nga po ng ating verse today ay sabi ng Genesis 4 verse 9, Am I my brother's keeper? Ito po yung ating title. Then the Lord said to Cain, Where is Abel your brother? He said, I do not know. Am I my brother's keeper? So tinanong ni Yahweh si Cain, Nasaan ang kapatid mong si Abel? Sumagot siya, Hindi ko alam. Bakit? Ako ba'y tagapag-alaga ng aking kapatid? So, purihin po ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang buhay at banal na salita sa gabing ito. Sabi nga po doon, ano ang ibig sabihin ng Am I my brother's keeper? Ano po ba ang pagkakaunawa natin dito sa katanungan na ito yung sagot ni Cain sa tanong ng ating Panginoon? Sabi dito, Cain's words have come to symbolize people's unwillingness to accept responsibility for the welfare of their fellows. Ano po? So, ang salita ni Cain ay sumisimbolo. Sumisimbolo sa taong ayaw tumanggap ng responsibilidad para sa kapakanan ng kanyang kapwa. Yun po yung katangian na hindi maganda kay Cain. Ayaw niya nang tatanungin siya ng Panginoon. Ayaw niya na tumanggap ng responsibilidad para sa kanyang kapatid. Kaya nga, ganun ang ginawa niya. Kumbaga ay kinitil niya ang buhay ng kanyang kapatid dahil lamang ito sa selos, dahil lamang ito sa inggit,
no? Dahil alam naman natin kung atin pong babasahin yung mga naunang verse ng Genesis 4, sabi doon ay naghandog ang magkapatid na ito, no, sa ating Diyos, at sabi nga ay kinalugdan ng Panginoon yung handog ni Abel sapagkat ibinigay niya yung the best na meron siya sa ating Diyos. At samantalang itong si Cain, kung ano lamang yung maaring, kung ano lamang yung kaya niyang, kung ano lamang yung pwede niyang ibigay, no? Hindi talaga yung best na katulad ng kanyang kapatid. Kaya makita natin dito na mas kinalugdan ng Panginoon, mas nakuha, no, ni Abel ang puso ng Panginoon para siya ay kumbaga ay itanggapin, no, or i-accept yung kanyang handog sa Panginoon. Kaya doon po nagsimula yon, no, na nagalit si Cain sa kanyang kapatid at sabi nga humantong sa hindi maganda at ito'y kanyang kinitil ang buhay. So pumasok ang kasalanan ng dahil lamang sa inggit. Kaya yung inggit po hindi yan maganda. Kung meron po tayo nito, ito'y ipaalis natin sa Lord. No, kung ang ating pong kapatid ay pinagpapala, ikatuwa po natin 'yon, no? Ikagalak po natin 'yon. Huwag po natin yung gamitin para tayo ay magkasala, no? Magsikap po tayo, no? Ma-challenge po tayo sa kanyang buhay. At hindi po ito magiging way para tayo po ay malayo sa Panginoon at magawa natin yung mga bagay na hindi kalooban ng Diyos. So sabi nga po sa ating pag-aaralan ngayon, how to bring someone to Christ. Kung paano dalhin ang isang tao kay Kristo. Paano po ba natin madadala ang isang tao kay Kristo? No? Kasi tayo po yung tayo po yung pinagkatiwalaan ng Panginoon. No? Kaya kailangan po bilang mga lingkod ng Diyos na nakakilala, bilang lingkod ng Diyos na may pagkatakot sa Panginoon, kailangan ito po ay ating ipaunawa doon sa ating mga kapatid na wala pang pagkatakot sa Diyos. No? Maaaring sila ay dumaranas ng iba't ibang klase ng pagsubok sa buhay. Maaaring sila ay nanlulupaypay sa mga panahong ito. Maaaring sila ay maraming mga problemang na-encounter. Pero sa pamamagitan po natin na lingkod ng Panginoon, no, na naatasan ng Diyos, kailangan po nating dalhin ang ating mga kapatiran sa paanan ng Panginoon. At sabi doon, number 1, begin with truth about God. No? How to bring someone to Christ? Number 1, begin with truth about God. So, magsimula tayo sa katotohanan tungkol kay Kristo or tungkol sa Diyos. Sabihin po natin, ano ba yung katotohanan patungkol sa Panginoon? Para po maunawaan nila, lubos nilang maintindihan, sino ba itong Kristo na kanilang sinasamba? Sino ba itong every Sunday na pumupunta sila sa church, bakit ba sila pumupunta doon? Sino ba yung kanilang pinaglilingkuran? Bakit parang wala silang kapaguran? So may mga tao po na kumbaga ay meron silang mga katanungan sa kanilang kaisipan at kung ito po ay ating sasabihin o sasagutin, maunawaan nila kung sino at kung ano ang katangian ng ating Diyos na pinaglilingkuran. At sila man po ay mananampalataya o maniniwala kung paano tayo naniwala sa ating Panginoon. So, ang sabi ng Deuteronomy 32 verse 4, He is the rock, His works are perfect, and all His ways are just. A faithful God who does no wrong, upright and just is He. So, makita po natin dito na sabi nga si Yahweh ang inyong batong tanggulan. Mga gawa niya ay walang kapintasan. Mga pasya niya ay pawang makatarungan sa Diyos na tapat at makatwiran. Praise God. Dahil ang Diyos nating nakilala ay isang Diyos na, sabi nga, pwede nating maging tanggulan. Pwede natin talagang, pwede tayo mag-cover sa Kanya. Pwedeng, kapag dumarating yung panahon ng bagyo, ng problema, pwede tayo po sa Kanya magpakupkup. Pwede natin sabihin na, Lord, cover me with your power. Tulungan mo ko, hindi ko to kaya. Yun ang katangian po ng ating Diyos. Pwede natin siyang maging batong tanggulan. Pag sinabi po, di ba, kapag yung literal na bato, hindi po yan basta-basta kumbaga madudurog, madadala ng malakas na hangin, kahit nga yung pinakamalakas na bagyo, hindi siya basta-basta mabubuwal. So, ganun po yung katangian ng ating Panginoon. No? Batong tanggulan ng bawat isa. At siya yung walang kapintasan na Diyos. He is a perfect God. Kaya nga po tayo mapalad.
Dahil ang Diyos nating nakilala ay isang perpektong Diyos. Ano po? Walang kapintasan. Hindi nagtatangi. Walang nagagawang kamalian at kasalanan. At sabi nga doon, ang mga pasya niya ay pawang makatarungan. Na po, He is a God of justice. Amen? Siya'y Diyos na tapat. No? Tapat ang Panginoon. Kapag siya'y nangako sa atin, tinutupad niya. Kapag siya'y may mga salita na atin pong, kumbaga, sa atin pong pagme-meditate ng kanyang words day and night, kapag may sinabi siya sa atin, kapag meron siyang word na binigay sa atin, panghawakan po natin yun. Dahil siya'y Diyos na tapat. Amen? At ang sabi ng 2 Samuel 7 verse 28, O Sovereign Lord, you are God. Your words are trustworthy, and you have promised these good things to your servant. Amen. Ano po, sabi doon, Panginoong Yahweh, kayo'y tapat at tumutupad sa mga pangako ninyo sa akin. Ano po ba yung pangako ng Diyos sa'yo? Kapatid, ano yung pinanghahawakan mo sa mga panahong ito? Na bagamat dumadaan ka sa matinding pagsubok, dumadaan ka sa bagyo ng problema, pero may salita ng Diyos na nakatanim dyan sa puso mo. Yun ang panghawakan mo. No? Yun ang iyong i-meditate upang patuloy kang magtagumpay, upang mapagtagumpayan mo ang mga pagsubok na yan. Anong sabi ng Panginoon sa Isaiah 41 verse 10? Ako'y sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, di ka dapat mangamba kanino man. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Amen? Di po ba pag sinabi ng Diyos, gagawin niya? Kung sinabi ng Diyos, tutulungan kita, ililigtas kita. Hindi kita iiwan, ipababayaan man. Yun po ang ating, doon po tayo mag-stand. Dahil hindi po tao nagsabi nito, kundi ang Diyos mismo na makapangyarihan sa lahat. Amen. At anong sabi po dito sa verse 28, Panginoong Yahweh, kayo'y tapat at tumutupad sa mga pangako ninyo sa akin. Amen. Verse 29, ngayoy pagpalain ninyo ang sambahayan ng inyong lingkod upang ito'y magpatuloy, Panginoong Yahweh. Ikaw rin ang nangako nito, kaya manatili nawa sa aking angkan ang iyong pagpapala. Amen. So pwede po nating lambingin ang Panginoon, Lord, pagpalain mo ang aking sambahayan. Pagpalain mo ang aking pamilya upang patuloy kami makapaglingkod sa iyo. Bigyan mo kami ng mahabang buhay upang magampanan namin ang mandato na niatang mo sa amin. Amen? Ano po? Kaya ng Diyos i-bless ang ating buong family. Lagi po natin naririnig, di po ba, laging dinideclare ng ating mga prayer intercessors, Lord, bless the fruit of my womb. Totoo po yun. No, kayang i-bless ng Lord yung bunga ng ating womb. Amen? Kayang pagpalain ito ng Diyos. At ang sabi nga po dito, number 2, how to bring someone to Christ, explain truth about sin. No? Paano natin madadala ang isang tao sa Panginoon? Kailangan po ipaliwanag natin sa kanila kung ano ba ang katotohanan patungkol sa kasalanan. Ano ba ang pwedeng mangyari sa isang tao kung siya'y patuloy na mamumuhay sa kasalanan? Kung hindi niya ito tatalikuran, kung hindi niya ito aalisin, ay wawaksi sa kanyang buhay. Meron pong patutunguhan ang mga taong patuloy na gumagawa ng kasalanan. Sapagkat ang Diyos po ay banal. Ang gusto ng Diyos tayo po ay maging banal din. Katulad niya, imitate Christ. Kailangan gayahin natin si Christ. Kung siya'y banal, we must be holy like Him. Amen. At ang sabi nga dito ng 1 John 3 verse 4, ano po sabi dito? Everyone who sins breaks the law. In fact, sin is lawlessness. Ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa Diyos. Sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. So kapag tayo po'y nagkakasala pala, lumalabag tayo sa kautusan ng Panginoon. Ano po? Kaya minsan hindi natin maramdaman yung presensya ng Lord. Parang hungkag na yung puso natin. Parang meron tayong
meron tayong hinahanap na hindi natin makuha. Yun pala yung ating love sa Panginoon. No? Kasi nga nagkakaroon ng kasalanan, nagkakaroon ng hadlang. No po? Pero anong sabi ng Panginoon sa 1 John 1:9? Kung ipapahayag ng iyong labi ang iyong mga kasalanan, siya ay tapat at banal na ikay patatawarin at lilinisin sa iyong mga kalikuan. Kapatid, gaano man kalaki ang iyong kasalanan, no? Kasing laki man yan ng pinakamalaking barko na kilala sa buong mundo. Pero ang kapatawaran ng Diyos, kasing laki ng karagatan. Amen? Nais lang ng Lord, ipahayag mo. Ipahayag ng labi mo yung iyong mali, yung iyong kasalanan na nagagawa. At ang Diyos, kayang-kaya kanyang patawarin. Kayang-kaya kanyang i-forgive sa iyong mga kasalanan. Kalilimutan ng Panginoon ang lahat ng yon kung ikaw ay magpapakumbaba at maninikluhod sa Panginoon. Na hindi mo na uulitin, na hindi mo na gagawin ng mga sina yon. Amen. At ang sabi nga po dito, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Amen. Ano po, yung regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Yun po yung regalo ng Lord No, once na tayo ay nagbalik loob sa Kanya, once na in-acknowledge natin ang kapangyarihan ng Panginoon, yung regalo ng Diyos na eternity, no? Buhay na walang hanggan makakamit po natin. Pero kapag po tayo nagpatuloy sa kasalanan, ano sinasabi ng Biblia? The wages of sin is death. Ano po? So, we must accept Christ, no? As our Savior, as our God. At atin pong talikuran ang mga pagkakamali na ayaw ng Diyos na makita sa atin. So, explain po natin ito sa ating mga kapatid. No, na mahal ka ng Diyos, pero hindi mahal ng Diyos ang kasalanan mo. Ayaw ng Diyos na magpatuloy ka sa kasalanan, sapagkat ang magiging bunga niyan ay kamatayan. At sabi nga po ng verse 11, ito ang mensaheng narinig na ninyo sa simula pa, magmahalan tayo. Ano po, kung mahal natin ang ating kapatid, hindi natin hahayaan siya na nagkakasala. Kung meron po tayong mga kapatid na nakikita na sila hanggang ngayon namumuhay sa kasalanan, atin po silang tapikin, atin po silang pagsabihan. Open rebuke is better than secret love. Amen? No? Mas maganda po yung hayagan natin silang sabihan ng kanilang mali para maunawaan nila at para ito'y kanilang mapagsisihan. Huwag natin silang i-condemn. Kundi kahabagan natin sila. Tayo nga po, di ba, nung tayo nagkasala sa Panginoon, never tayong kinondemn ng Diyos. Kundi binigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon, no, na pagsisihan ng mga kasalanan na yon. At binigyan tayo ng chance ng Lord, ano po, na magamit sa kanyang ministry. So maging ganun din po ang ating pananaw doon sa ating mga kapatid na nagkakasala at nagkakamali sa ating paningin. Dalhin po natin sila sa Diyos. Tapos sabi ng verse 12, huwag tayong tumulad kay Cain, na kampo ng dyablo. Pinaslang niya ang kanyang kapatid. Bakit? Sapagkat masama ang kanyang mga gawa, ngunit matuwid ang mga gawa ng kanyang kapatid. So ano po sinasabi ng Biblia? Huwag po natin gayahin si Cain. Anong tawag sa kanya ay kampo ng dyablo? Tinawag siya ng kampo ng dyablo. Bakit? Kasi kasamaan ang kanyang ginawa. Kasi yung kanyang ginawa sa kanyang kapatid, napakalaking kasalanan. At nagpatuloy siya sa kasalanan. No, instead na siya magpakumbaba sa Panginoon, ano po, pumasok pa yung lying spirit sa kanya. Ano ba yung mga kasalanan ni Cain? Sabi doon, di ba, nag-commit siya ng murder. Naging murderer siya. Yung jealousy, no, pumasok sa kanya. Ano pa po, yung negative spirit, yung hatred. No? Naging liar siya. So, ito yung mga kasalanan na nakomit ni Cain na huwag nating gayahin. Na huwag natin pong i-imitate sapagkat hindi po ito kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon.
Ang sabi ng Kawikaan 14 verse 21, ang humahamak sa kapwa ay gumagawa ng masama. Ngunit ang matulungin, ligaya na tinatamasa. So wag daw po nating hamakin ang ating kapwa. Ano po? Kahit sabihin natin na sa tingin natin hindi siya karapat-dapat sa Panginoon, pero wala po sa ating kamay para po sila ay hamakin. Sapagkat ang sabi nga po doon, kapag daw ito'y ginagawa natin, tayo ay nagkakasala sa harapan ng Panginoon. Tulungan natin sila. Ano po? At ang sabi doon, yung ligaya, kapag ito po yung ating sinunod, ano po yung pinagagawa ng Panginoon, ligaya ang ating tatamasahin. Kaya pala po yung mga taong matulungin, pansinin nyo. No? Sila yung umaani ng kagalakan. Yung mga taong mapagbigay. No? Sabi ng Bible, the more you give, the more you receive. Totoo po yun. Habang ikay nagbibigay, no, lalo ka namang tumatanggap mula sa Panginoon. At ang sabi ng Hebrews 3 verse 12, mga kapatid, ingatan ninyong huwag magkaroon ng sino man sa inyo ng pusong masama at walang pananampalataya na siyang naglalayo sa inyo sa Diyos na buhay. No po? So ingatan po natin na huwag tayong magkaroon ng pusong masama. Ano po? Kaya lagi itong pusong ito, lagi po natin ipacheck ito sa Lord. Lagi po natin itong pabalutan ng kanyang kapangyarihan, ng kanyang banal na dugo, upang magawa po natin yung mga bagay na kalugod-lugod sa kanya. Sabi ng verse 13, sa halip, magpaalalahanan kayo araw-araw, habang ang panahon ay matatawag pang ngayon, upang walang sinumang madaya sa inyo ng kasalanan at sa gayoy maging matigas ang puso. Kaya mahalaga po na andun lagi yung pagpapaalalahanan. Po, laging andun yung i-remind po natin yung ating mga kapatid kapag sila ay nagkakamali, no? Kapag sila ay naliliko na ng kanilang naliligaw na sila ng kanilang landas. I-remind po natin sila na kapatid, mali na ang ginagawa mo. Mahal ka ng Panginoon. Do what is right and good in His sight. Amen? Gawin natin kung ano yung tama at mabuti sa paningin ng ating Panginoon. At ang number 3, ano po sabi dito? How to bring someone to Christ? Proclaim truth about God. Iproklama po natin ang katotohanan. Now we must proclaim the truth. And the truth found in the teachings of God's Word. So saan po ba natin makikita ang katotohanan? No? Yung pagpuproklama po natin ng ang katotohanan ay pwede natin pong makuha sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Kaya kailangan po lagi tayo nagbabasa ng salita ng Panginoon sapagkat dito po natin mababasa ang katotohanan patungkol sa Panginoon. At ang sabi ng Psalms 119 verse 160, all your words are true. All your righteous laws are eternal. Na po, ang buod ng kautos ay batay sa katotohanan. Ang lahat ng tuntunin mo ay pawang walang katapusan. Sabi po dito, how can you proclaim the word of God to others? Paano po ba natin ipoproklama? Or paano natin ihahayag ang salita ng Diyos sa iba? God's word has the power to change lives. And He will work through us as we put our trust in Him. Ano po? So, ang Diyos po, ang salita po pala ng Diyos ay may kapangyarihang magbago ng buhay. Kaya kailangan natin itong ihayag, no? Sa maraming tao. At kumikilos sa atin habang nilalagak natin ang tiwala sa Kanya. Amen? May ginagawa ang Diyos, ano po, sa ating buhay habang tayo po'y nagtitiwala sa Kanyang kapangyarihan. At ang sabi po dito sabi po dito, be a good friend. Ayan, maging mabuti daw po tayong kaibigan. Katulad ng mababasa natin sa Biblia, no, yung story ni David and Jonathan, di po ba? Sila talaga yung best of friends. No, kahit nagalit na yung tatay ni Jonathan kay David, si Saul, pero still, andun pa rin, pinakita ni Jonathan yung pagiging mabuti niyang kaibigan kay David. At ang sabi doon, offer to pray for people who are struggling. No? So mag-offer tayo ng panalangin doon sa mga taong nakikita natin na nag-struggle sa problema.
No po, magkaroon tayo ng burden sa kanila. Ipanalangin natin sila, lalo na yung may mga sakit karamdaman. No po, katulad ng ginagawa ng ating chairman ng IFP, Intercessor for Philippines dito po sa Oriental Mindoro, kay Pastora Vicky, na talagang sabi nga, pumupunta siya sa mga hospitals, kahit mag-isa lang siya, no? Talagang pinagpipray niya, mga may sakit, pinapatanggap sa Panginoon. Kasi andun yung kanyang, pagmithiin, no? Na sila'y mailapit sa Lord at maipanalangin at gumaling. Amen? Sabi doon, text verses of comfort and hope. So dahil tayo po ngayon ay talagang lahat ng tao ay may hawak ng mga cellphone, gadgets, computerized na ang lahat. So kailangan daw po ay i-text natin sila. Gamitin natin yung ating cellphone. No, mga kabataan, hindi lang sa games gamitin. Hindi lang sa mga ibang mga panoorin, kundi gamitin natin ito para po tayo ay mag-text ng mga verses, ng mga salita ng Diyos na magbibigay ng pag-asa sa kanila. Alam niyo po, very powerful ang salita ng Panginoon. Once na yan po ay ating nirelease, yan po ay ating pinadala sa isa nating friend, may dating po yan sa kanila. Po, naalala ko, meron po isang lingkod ng Diyos, na talagang dun po sa GC namin, nag-video po siya, nagbasa siya ng isang verse lang po yun, isang verse mula sa Biblia, in-explain niya ito. Alam niyo po ba, nung binabasa ko yun, nung pinakikinggan ko yun, ay grabe po yung, kumbaga, yung conviction ng Lord. Nandun ka sa time na parang ikaw ay nalulungkot, parang ikaw ay nadidepress, pero nakarinig ka ng ganong salita ng Diyos, na-encourage kang muli, na kailangan mong paglingkuran talaga ang Panginoon. So, ganun po ang gawin natin, Gamitin po natin ang social media, para kumbaga magbigay ng mga salita ng Panginoon na magpapalakas, magbibigay ng encouragement sa mga taong nangangailangan nito. At anong sabi po dito? Be a living example of what the Bible says. So maging maging buhay tayong halimbawa ng Biblia. We must be a living Bible. Kung ano po yung nababasa natin sa Biblia, kailangan nakikita sa atin, para ang mga tao na ating nakakasalamuhan, nakakausap ay mapagpala. So sabi ng John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So sabihin natin sa kanila na alam nyo ang Diyos, si Jesus lamang ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan niya. Pakilala po natin si Jesus sa ating mga kaibigan, sa ating mga mahal sa buhay na hindi pa nakakilala. Sabi nga, we are in the last days. Lagi natin po naririnig ito sa mga nagtuturo, sa mga preacher, na malapit nang dumating ang Panginoon. And that's true. Makikita naman po natin sa ating kapaligiran, naririnig natin sa mga news, sa television. Maraming bansa ngayon ang nagkakagulo, nag-aaway-away, nagkakaroon ng gera. Isa po yung sign na malapit nang dumating ang ating Panginoon. So kung ang kaaway po ay doble ang kanyang pagkilos para marami siyang mga tao na madaya, tayo dapat po na mga anak ng Diyos maging triple sa atin pong pagkilos para ang mga tao ay maligtas. Yung pong ating pananalangin, napakabisa po nito. Ipanalangin po natin yung ating mga lingkod ng Diyos na humahayo, nagmi-mission para dalhin ang kaluluwa sa paanan ng Panginoon. Maging back up po tayo nila. Kung ikaw ay isang nanay na nasa tahanan, magkaroon ka ng prayer time kay God. Kahit saan po tayo, magiging kagamit-gamit tayo sa Panginoon. Number 4, sabi doon, finish with truth about faith. Kung tayo po ay, sabi nga po doon, kung ang mga tao ay atin pong inilalapit sa Panginoon, kailangan andun yung pananampalataya. Sabi nga doon, tapusin sa katotohanan ang tungkol sa pananampalataya. Lagi natin bigyan ng diin, na napakahalaga na may faith
ang tao kay God. Po. At ang sabi nga dito sa John 8 verse 32, makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan na magpapalaya sa inyo. Amen? Jesus Christ said, "You shall know the truth and the truth shall make you free." So, sino po ang katotohanan? Ang Panginoon ang katotohanan. Ano po? At kung siya po ay ating ipapakilala sa mga tao, magkakaroon po sila ng kalayaan sa lahat ng gawa at plano ng kaaway sa kanilang buhay. Ano po sabi ng Mateo 17 verse 20? Sumagot siya, dahil sa maliit ang inyong pananampalataya, tandaan ninyo, kung kayo'y may pananampalataya sa Diyos na sinlaki ng buto ng mustasa, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, lumipat ka roon at ito'y lilipat nga. Tunay na walang bagay na hindi ninyo magagawa. Amen? Alam niyo po, kung tayo'y may pananampalataya, ang sabi ng Bible, kasing liit lang ng buto ng mustasa, no? Kung ganun lang yung ating faith, pwede nating utusan ng bundok na lumipat siya. Yung hindi naman po literal na bundok dito ang pinag-uusapan, kundi yung bundok ng problema, bundok ng sakit karamdaman, pwede po natin itong palayasin sa pangalan ni Jesus. Amen. At ang sabi dito, Philippians 4:13 rather, I can do all things through Christ which strengthens me. Lahat ng bagay magagawa natin. Hindi sa ating pamamagitan ng ating lakas, ng ating talino, kundi sa pamamagitan ng lakas na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Amen. Kaya po sa oras na ito, ano po, ang ating conclusion, sabi nga, number 1, begin with the truth about God. Number 2, explain truth about sin. Number 3, proclaim that the truth about Christ. And number 4, finish with truth about faith. Amen. So, i-apply po natin ang mga bagay na ito upang ang atin pong mga kapatid ay mailapit natin sa Panginoon. At magkaroon sila ng tunay at ganap na relasyon sa ating Diyos na buhay. Tayo po'y manalangin. Hallelujah, Lord. Salamat, Panginoon, sa mga salita mo na amin pong napag-aralan sa gabing ito. Tunay nga, Panginoon, na tinuruan mo kami kung paano kami magmalasakit sa aming kapwa, Panginoon. Kung paano namin, Lord, madadala ang tao sa iyo, O God. Lord, sa mga panahong ito, kailangan po nila ng kaligtasan na nagmumula sa iyo. Salamat, Panginoon, dahil gagamitin mo pa kami, Panginoon, para, Lord, maging daluyan ng kaligtasan ng maraming tao na hindi pa nakakilala sa iyo, O God. Lord, bigyan mo kami ng courage and boldness, Lord, to share your gospel to many people, O God. Lord, bigyan mo kami ng compassionate heart, O God, para po sa mga taong ito, Panginoon. Salamat po, O Diyos, patuloy kong dalangin, Lord, ng iyong mga anak na nakakaranas ng iba't ibang mga pagsubok sa buhay. Lord, kabigatan, Panginoon, sakit karamdaman. Lord, I declare in the name of Jesus, complete healing and deliverance. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Lord, I declare your power, O God, sa kanilang mga buhay. I declare the seven Spirit of God, Lord, na patuloy na mag-manifest sa kanila, Panginoon. The fear of the Lord, the knowledge, the wisdom, the understanding, Lord, the might and counsel, O God, even the Spirit of the living God. Salamat, Panginoon, pinagpala mo ng bawat isa. At Lord, patuloy kaming hahayo, patuloy namin gagawin ang kalooban mo, backupan mo kami, banal na Espiritu, sapagkat Lord, ikaw ang aming pag-asa, ikaw ang aming buhay, ikaw ang aming karunungan. Salamat po, Ama, salihan mo ng kapangyarihan mo ang panalangin na ito, iba ng mga salita mo na aming po napag-aralan tonight. Salamat po, O Diyos, sa iyo po ang papuri, sa iyo po ang pasasalamat, tanggapin mo sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So muli, good evening po sa bawat isa. Pagpalain po tayo ng Panginoon at patuloy tayong maglingkod sa Diyos na buhay. God bless us all. Walang alinlangang